Hindi na maaagaw ng kakampi mo ang buff mo kahit sila pa ang makalas hit. Aldous, mas pinalakas. At may mga paparating din na item adjustment na importante mong malaman. Yung Dominance Ice na ang magiging pinakamakunat na item. Sa mga hero adjustment muna tayo, nandiyan si Aldous kung saan kapag merong na-takedown na kalaban na malapit sa'yo, kahit hindi ka naka-assist, ay magkakaroon ka ng 5 stacks. Kaya kapag clash at na-takedown yung mga kalaban, malaki ang makukuha mo na stacks. Pero kapag nalasit mo ang kalaban, syempre mas mataas pa rin kasi 10 stacks yun. Mas pinalakas din ang damage scaling ng kanyang skill 1. Kaya mas lalakas na siya sa mid to late game. Pero ang kanyang stack ay 600 na lang ang maximum. Sapat na kaya to para bumalik siya sa meta? Dito naman tayo kay Freya. Na-buff na naman ang Revamp Freya kung saan pinalayo ang range ng kanyang skill 2. Tapos yung skill 1 ay binalik nila sa dati. So tatalon ka, tapos ang mga kalaban na tatamaan ay mananock up at magkakaroon ka ng shield. Kung nalulungkot ka dahil wala ng shield ang kanyang skill 2, tignan mo kung gaano kalaki ang kanyang HP recovery kapag siya ay naka-ulti. Kahit Tori hindi siya matitakedown, basta may ulti siya. Dito naman tayo kay Angela. Kapag inauto-click mo ang ultimate kay Angela, ang masasaniban mo ay yung kakampi mo na may lowest HP na active pa in battle. Kagaya dito, mas mababa ang HP ng Laylang ito. Pero itong isang Layla ang nasaniban kasi siya yung may lowest HP na nakakatanggap pa rin ng damage. Maganda to para maiwasan yung nagre-recall yung kakampi mo tapos masasaniban mo bigla. Tapos may skill indicator na rin ang kanyang skill 2. Para malaman mo kung gaano kalayo yung pwedeng distansya mo sa kalaban at maiwasang maputol yung tali. So magandang mga adjustment to para kay Angela. Yung Revamp Grak naman may paparating na naman na buff. Mas pinalaki ang kanyang shield. From 10%, 14% na ng max HP niya. At mas pinalaki din ang kanyang extra physical defense. Nerevert or kinancel naman nila yung pagbabago sa second skill ni Sylvana kung saan hindi na siya nakakancel ng normal na crowd control lang. Pero pinalakas na lang ang damage ng kanyang skill 2. Sa mga item adjustment naman tayo, umpisahan natin sa Dominance Ice. Ang laki ng pinagbago nito. Una, hindi na siya nakakapagbigay ng slow sa attack speed ng kalaban. Pero huwag kang mag-alala kasi may anti-heal pa rin. Pero ang maganda dito, hindi mo na kailangan mag-chop suey build. Kasi itong bagong Dominance Ice ay may plus 40 physical and magic defense. Tapos, meron pa itong bagong passive kung saan kapag malapit ka sa mga kalaban ay mas kukunat ka. So kapag malapit ka nga sa 5 kalaban, umaabot ito ng 40 physical and magic def, yung dagdag. Grabe, sobrang lala. Kapag 5 kalaban yung malapit sa'yo, aabot ng 80 physical and magic def yung bigay ng Dominance Ice. Grabe. Napakagandang first item na rin netong Black Ice Shield. Baka kahit hindi roamer, bumili nito eh. Kasi meron itong 20 physical and magic def. Para ka nang naka-chop suey build. Tapos kapag napaligiran ka ng maraming kalaban, meron ka pang plus 20. Yung Antique Keras ay binago rin. Kung dati, sa skill lang gumagana yung stack nito na nakakapag-reduce ng physical attack ng kalaban, ngayon kahit basic attack ay gagana na yung passive ng Antique Keras. So mapa marksman or assassin yung kalaban mo, pwede mo na itong i-build. So possible ang bagong chop suey build ay Black Ice Shield tapos Dreadnought Armor. May magic and physical def ka na nyan at may damage reduction pa. Dito naman tayo sa roaming adjustment. Kapag ikaw ay nagja-jungle, tapos aksidenteng na-last hit or nilast hit talaga ng roamer or kakampi mo, yung buff, sa'yo pa rin mapupunta ito. Basta active mong inaatake yung jungle monster. Minsan kasi sinasadya talaga nung kakampi mong agawin yung buff eh, diba? Kaya naman magandang adjustment to. Pero sa early game lang to gagana. Tapos kapag kalaban naman yung nag-invade sa'yo at na-last hit niya, syempre, sa kanya mapupunta yung buff. Pwede pa rin mag-invade sa kalaban. Pero yun nga, kapag hindi mo active inaatake yung buff, tapos nalasit ng kakampi mo, sa kanya na ito mapupunta. Kaya kailangan aktibo mong dinadamagean yung buff. At dahil nga ang laki na ng gold at XP na nakukuha ng roamer, kagaya ng kapag na-reveal mo yung kalaban, magkakaroon ka ng gold at XP, diba? Tanging mga roamer na lang talaga ang pwedeng makabili nito. Kapag bumili na yung kakampi mo ng roaming item, hindi ka na pwedeng bumili.
So hindi na pwede yung double roam. And kung makikita nyo dito, hindi na siya pwedeng bilhin. Kasi hindi ako roamer. Advanced server pa lang naman ito. Anong masabi mo tungkol dito? Yun lang for this video. Maraming salamat sa panonood and to God be the glory.